Amen, pwede tayong magporma ng kahit na anong hugis ng bakal, depende sa kinakailangan at paggagamitan. Meron pong proseso na ang tawag ay heating o pinapainitan yung bakal, ilulubog sa isang mainit na parang drum, yung piraso ng bakal ng ilang sandali at pagtapos ay iaahon at ilalagay sa isang silida para manatili muna doon at kapag naabot na ng bakal, yung inaasang temperatura ay ilalabas yung bakal para ilagay naman sa mas malamig na lugar o yung pahahanginan na ang tawag ay cooling process para sa pagpapatigas o pagpapatibay ng bakal. Ngayon mga kapatid, kung yung bakal ay hindi dumaan sa proseso ng pagpapainit, lalo na yung pagpapalamig, tapos ginamit agad yung bakal, siguradong hindi magiging kagamit-gamit yung bakal. Dahil hindi nahubog, hindi na iporma ng tama at maayos sa inaasang paggagamitan yung bakal, pwedeng masira at maputol yung bakal. Sa atin pong babasahin main text mga kapatid, ito po ay si Joseph. Amen? Isa sa 12 anak ni Jacob. Pinili ng Diyos sa isang dakilang panawagan. May layunin ng Diyos sa buhay niya, pero kinakailangan siyang dumaan sa proseso ng pagpapainit at pagpapalamig. At habang siya ay nasa proseso na yon, siya ay nalagay sa sitwasyon ng paghihintay. Ang bakal, pagtapos ilubog sa mainit na drum, ay ilalagay sa isang kwarto at doon ay pababayaan muna yung bakal. Yung bakal ay naghihintay sa lugar na yon. At kapag okay na, naabot na ang tamang temperatura, naabot na ang tamang oras, nahubog na ng gusto yung bakal, tsaka ulit ilalabas, amen, para sa isang proseso at handa ng gamitin. Ang punto ko dito ngayong umaga mga kapatid ay yung paghihintay. Amen? Basahin po natin ang ating main text, Psalms 105, verses 16 to 20. Nagpadala ang Diyos ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Kinuha niyang lahat ang kanilang pagkain. Ngunit may pinauna na siya sa Ehipto na tutulong sa kanila. Si Jose na ipinagbili roon bilang alipin. Kinadenahan ang kanyang mga paa at nilagyan ng bakal ang kanyang leeg hanggang sa nangyari ang kanyang propesiya. Ang mga sinabi ng Panginoon na naganap sa kanya ay nagpatunay na siya'y matuwid. Verse 20, pinalaya siya ng hari ng Ehipto na namamahala sa maraming tao. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa bilang ng iyong mga anak na dinako mo sa lugar na ito. Tulungan mo, O Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Samahan mo kami, pangunahan mo ako, ako'y walang magagawa, Panginoon Diyos. Malibang ako'y puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, anoint the preaching of your word. Personal kang mangusap sa bawat isa, Panginoon Diyos. Lalo na sa paksa, Panginoon, namin tatalakayin sa umagang ito na may kinalaman, O Diyos, sa paghuhubog at sa paghihintay. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Mag-aral po po, Amen, in the meantime. In the meantime. Sa Tagalog ay samantala. Narinig niyo na ba yung salitang samantala? Amen. In the meantime. Amen? Hallelujah. Mamaya, daanan natin itong in the meantime. Ito mga kapatid, yung in the meantime, ito yung mga sitwasyon, kalagayan, oras na ikaw ay naghihintay. Ikaw ay merong hinihintay. Amen? Una po natin pag-usapan ngayong umaga, promises and problems. Mga pangako at mga problema. Ang Diyos, mga kapatid, ay may plano at layunin kay Joseph. Siya ang ating main character sa umaga nito. Binigyan siya ng panaginip. Ang araw, buwan, at 11 bituin ay yuyuko sa kanya. Yun ay larawan na ang kanyang ama, ina, at 11 kapatid ay malalagay sa pamamahala niya. Ibig sabihin mga kapatid, matataas si Joseph, magkakaroon ng impluwensya si Joseph, pagpapalain si Joseph. At yun ay totoo din sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Amen. At nais kong sabihin ngayong umaga na mabuti ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Ang pagkakaiba lang sa atin ni Joseph, mga kapatid, sa kanya, dinaan sa panaginip. Sa atin naman, dinadaan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga mabubuting pangako, mabuting plano, at mabuting layunin sa ating buhay. Amen? Kaya ang pinakamalaga sa church na ito ay pangangaral. Amen. At itong si Joseph, mga kapatid,
tuwang-tuwa siya, sabik na sabik siya nang malaman niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Sino ba naman ang aayaw sa magandang plano? Amen. Sino ba naman ang ihindi kapag maganda ang pangako? Kaya nga ikinuwento niya agad sa kanyang mga kapatid, amen, yung kanyang panaginip pa. At ako'y naniniwala, amen, ngayong umaga na ganun din ang nararamdaman natin kapag nakakapakinig tayo ng mga pangangaral at yung mga pangangaral nating napakikinggan ay mabubuti at magaganda. Kayo ang ulo at hindi buntot, praise God. Mahal kayo ng Diyos, praise God. Ingatan kayo ng Diyos, praise God. Sasamahan kayo ng Diyos, amen. Tinawag kayo ng Diyos, amen. Pagpapalain kayo ng Diyos, praise God. Ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan. Yun ang mga pangako at plano ng Diyos sa atin na mga mananampalataya. Tayo naman, habang nakakapakinig tayo ng mga ganung pangangaral, amen! Yung amen mo, rinig hanggang sa Jollibee. Dahil ang sarap pakinggan ng salita ng Diyos, lalo na ang mga pangako ng Diyos. Can you say amen? Amen. Parang may pumupukaw sa kalooban mo na nagsasabi na, tama yan, pastor. Sige pa. Gusto ko yan. Pero nais kong malaman nyo ang katotohanan ngayong umaga. Listen mga kapatid, listen. Sa maraming pagkakataon, yes, hindi palagi, pero sa maraming pagkakataon. Amen? God's plan and promises does not occur quickly. Sa Tagalog, sa maraming pagkakataon, ang plano at pangako ng Diyos ay hindi nangyayari kaagad. Oh. Amen? Asan na yung ating amen? Wala na nag-amen. Oh. Amen. Si Joseph ay nanaginip, mga kapatid. Pero hindi nangyari kinabukasan na yung kanyang mga kapatid ay yumuko nga sa kanya. Amen? Ngayong umaga, hindi ko alam eksakto kung saan nakatuon ang puso mo ngayon. Ang inaasahan mo ngayon. Ang gusto mong mangyari ngayon. Ang gusto mong matanggap ngayon. Pwede nga rin pagpapalang pinansyal, kagalingan sa malubhang karamdaman, kaligtasan ng mahal sa buhay, maging maayos ang inyong pamilya, ang inyong pag-aasawa, mag-improve sa pag-aaral, ma-promote sa trabaho, magkaroon ng trabaho, lumago ang negosyo, maging magaling sa ministry at marami pang iba. Pero napansin mo mga kapatid na yung mga bagay na yun na nabanggit ay hindi naman nangyayari. Tama ba? Amen. Tama. Balikan natin si Joseph. Ang kanyang kwento ay makikita sa Genesis 37:9. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, naginip ako ulit na nakita kong araw, ang buwan at ang 11 bituin na yumuyuko sa akin. Ngayon, pagdating ng verse 28, kaya pagdaan ng mga ngalakal na Midianita, iniahon nila si Josue mula sa balon at ipinagbili nila sa halagang 20 pirasong pila at dinala si Jose ng mga Ismailita sa Ehipto. Mga kapatid, pansinin nyo, iisang kabanata lang. Parehong chapter 37. Pakibalik ulit, Julie. 37:9, ano yung kasunod? 37:28. Sa verse 9, ang panaginip, ang plano, ang pangako, magiging mataas si Joseph. Pero pagdating sa verse 28, si Joseph ipinagbili bilang alipin. Sa ating main text, Psalms 105:17, si Jose na ipinagbili roon bilang alipin. So narito si Joseph, mga kapatid. Lord, tama ba yung napaniginipan ko? Parang baliktad ata. Sabi yuyong ko sa akin yung mga kapatid ko. Pero bakit nila ako ibinenta? At ikaw pang nagbigay ng panaginip na yon. Akala ko yun ang gusto mong mangyari, Lord. Pero bakit iba ang nangyari? Nangyari na ba sa inyo yun? Parang mali ata yung pangangaral ni Pastor. Tama ba yung pagkakarinig ko? Pagpapalain ako? Iingatan ako? Tatanggap ako? Magkakaroon ako? Eh bakit iba ang nangyayari? Naglingkod ako pero nagalit nanay ko. Nagbigay ako pero nasira ang ref namin. Nanalangin ako pero humina ang benta namin. Amen? Amen? Yes. Sa halip na bumuti, lumala. Sa halip na pagpapala, parang sumpa. Sa halip na pagpapalakas,
nakakapangina. Bakit ganun? Yun ang pagkarinig ko sa pangangaral. Yun ang nabasa ko sa salita ng Diyos sa Bible. Pero bakit iba? Amen? Iba yung nangyari. At dahil iba ang nangyayari sa inaasahan natin, nagsisimula tayong maglagay at magbigay ng conclusion. Ini-interpret natin ang mga hindi magandang pangyayari. Amen? Dahil hindi magandang nangyari, hindi ko siguro yung dapat ginagawa. Baka hindi yun ang gusto ng Diyos na gawin ko. Kaya simula ngayon, hindi na ako pupunta sa church. Hindi na ako mananalangin. Hindi na ako magbibigay. Hindi na ako magmi-ministry. Hindi na ako magpupuri. Hindi na ako mag-iimbita. Kasi iba yung nangyari. Simula nang gawin ko yun, iba yung naging resulta, iba yung nangyari. O baka naman, hindi kaya may galit ang Diyos sa akin? Natanong niyo na ba yun? O kaya naman, masama ang nangyari sa akin. Akala ko mabuti ang Diyos. Masama pala ang Diyos. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. It is always a mistake to interpret God through your circumstances right now. Laging isang pagkakamali na bigyang kahulugan ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangyayari sa iyo ngayon. Amen? Pastor, kung ganun pala, bakit di ba yung nangyayari sa akin? Kakasabi mo lang, maganda ang pangako ng Diyos, mabuti ang plano ng Diyos. Bakit parang hindi naman? Kasi hindi ko makita, hindi ko maranasan. Naranasan mo na ba yung ganon? Kung ganitong kalagayan? Amen? May tatlong dahilan mga kapatid kung bakit sa halip na mabuti ay masama ang nangyayari at iba sa inaasahan natin. Una mga kapatid, walang duda, amen, kung bakit iba ang nangyayari sa inaasahan mo. Kakasabi ko lang kayo sa giving, may kaaway tayo sa ating pananampalataya, walang iba kundi ang diablo, si Satanas. Si Satanas ay inilarawan ng Bible na kaaway. Amen? Gusto ko sabihin sa iyo, until now, until this very moment, amen, Satan exists. Yes, hindi mo siya nakikita physically. Amen. Pero makakatabi mo siya. Yung mga bakanting upuan dyan. Amen? Yes! Alam niyo ba yan, si Satan? Mga kapatid, si Satan dumadalo din sa church. Ulitin ko, listen. Si Satan dumadalo din sa church. Habang nangangaral ako ngayon, para may bumubulong sa isipan mo, huwag kang makinig. Huwag kang maniwala. Isipin mo yung niluluto mong nilaga. Mga kapatid, totoo ang diablo. At siya'y kaaway natin. 1 Peter 5:8, amen, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway, ang sinabing kaaway ninyo, ang diablo. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, umaaligid na parang leon. Umaaligid. Saan siya umaaligid? Kanina siya umaaligid? Sa mga mananampalataya na katulad ko at katulad mo. Amen. Ang kaaway ay kalaban. Lalabanan niya tayo at yun ang eksaktong ginagawa ng diablo, amen, sa oras na ito sa ating buhay. Amen. May magandang pangako ang Diyos, lalabanan niyo ng diablo. Amen. May mabuting plano ang Diyos, lalabanan niyo ng diablo. May makabuluhang layunin ng Diyos, lalabanan niya ng diablo. Si Haring David, mga kapatid, nang siya ay i-anoint at i-appoint bilang hari ng Israel, na plano ng Diyos, yun ang plano ng Diyos, magiging hari si David, ang mga kalabang Filisteo ay nagtipon para hulihin siya. 2 Samuel 5:17, na ang mabalitaan ng mga Filisteo na si David, ang piniling hari ng Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Ganon din mga kapatid, sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, pangako ng Diyos na ipapanganak ang tagapagligtas si Jesus Christ. Amen. Pero nang may panganak ng Panginoon, merong hari sa time ni Jesus, sa kanyang kapanganakan, ang pangalan ay Herodes. Anong ginawa nitong taong ito? Pinapatay niya ang lahat ng bata, edad 2 gulang pababa. Matthew 2:16, nang malaman ni Herodes na naisaan siya ng mga pantas, galit na galit siya. Pansinin niyo yung mga kapatid, galit na galit siya. Pangako ng Diyos, ipapanganak si Jesus, pero itong kalaban, itong kaaway, galit na galit siya. Amen po ba? Amen. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga karatig na lugar mula 2 taong gulang pababa. Anong makikita natin sa mga binasa natin mga kapatid? May plano ang Diyos,
pero lalabanan ng dyablo. Mabuti ang plano ng Diyos, masama naman ang sa dyablo. Natutuwa tayo sa plano at pangako, pero hindi ang dyablo. Gusto kong malaman sa iyo, gusto kong malaman ninyo, mga kapatid ko sa Panginoon, amen, na sa tuwing ikaw'y nakakapakinig ng salita ng Diyos, mga pangako, mga plano, mga layunin ng Diyos na ikabubuti ng bawat isa, at yun ay matatanggap natin, mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, na kapag yun ay naririnig din ng dyablo, hindi siya nagse-celebrate. Hindi siya pumapalakpak na, tatanggapin niya ang plano ng Diyos, ang pangako ng Diyos. No, mga kapatid, amen? Hallelujah, yung mga plano, mga pangako ng Diyos na yung tatanggapin, nakatingin sa iyo ang dyablo na may masamang tingin, na may masamang tingin at siya'y nagngingit-ngit sa galit. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, malinaw po ba? Amen. Ikalawa, bakit ibang nangyayari sa inaasahan natin? Dahil sa tao o mga tao. May mga tao na hindi mo maintindihan. Lahat ng tao naiintindihan ninyo? May mga tao na hindi mo maintindihan. Amen. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila pero nagagalit sila sa atin. Amen? Amen? Pinagpapray ko nga, Lord, bigyan mo ako ng pangaral about dito. Amen? Para silang mga kampon ng dyablo na kumukulo ang dugo sa'yo. Amen po ba? Amen. Para bang they are inspired by hell. Amen? Hallelujah. Tulad sa kaso ni Joseph, ito mas masakit ito Buti sana kung ibang mga tao, pero sarili niyang kadugo. Nang ikwento niya sa mga kapatid niya ang panaginip niya na plano ng Diyos, nagalit ang mga kapatid niya. Nainggit ang mga kapatid niya. Kaya binalak nilang patayin si Joseph. Genesis 37, 19 hanggang 20, sinabi nila, narito na, mahilig managinip. Hali kayo, patayin natin siya. At ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya. Amen? Pansinin niyo sinabi sa bandang dulo. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip. Tingnan nga natin itong sumisimba na ito sa Father's house kung magkakatotoo. Amen? Yung sinasabi niya na pagpapalain daw sila ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pasimba-simba pa. Amen? Mga kapatid, pakinggan mo ito. May mga tao na tila ba ayaw nila na umangat at mapabuti ka. Hello? Amen. May mga tao na tila ba ayaw nila na umangat at mapabuti ka. Kaya gagawa sila na ikasisira mo, kakapahamak mo, ikahihiya mo, ikababagsak mo. Amen po ba? Amen. Amen. Merong isang empleyado sa bansang Georgia na matapos niyang magpaalam na magre-resign na siya sa kumpanya, hindi natuwa ang boss niya. Kaya nang ibigay na ng boss ang huling bayad, last payout, yung pera na ibabayad dun sa empleyado na yon ay nilubog ng boss sa grasa at binigay sa empleyado. Alam niyo ba yung grasa? Re-resign ka na? Okay, no problem. Sino sa inyo yung nakakakita na nakahawak ka ng grasa? Amen. Ano yun, di ba? Parang kabastusan. Huh? Hindi mo lang binigay ng maayos, nilubog pa sa grasa. Di ba? Ano ba yung grasa? Di ba yung parang maitim? Sa mga nag-ano dito? Na nagmomotor? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, may mga tao na hindi natin maintindihan. Amen po ba? Amen. Ang dyablo, ang tao. Ikatlo, mga kapatid, ito, mas mahalaga ito. Bakit ibang nangyayari sa inaasahan natin o parang napipigilan ang plano ng Diyos? Ang sagot, dahil mismo ang Diyos ang may kagagawan. Sabi ko, dahil ang Diyos ang mismo may kagagawan. Amen. Sa ating main text, Psalms 105 verse 17, ngunit may pinauna na siya sa Ehipto na tutulong sa kanila si Jose na ipinagbili roon bilang alipin. Totoo na ang Diyos ang nagbigay ng panaginip kay Joseph. Totoo yung panaginip na mabuti ang plano ng Diyos kay Joseph. Pero mga kapatid, ang Diyos din ang dahilan na hindi mangyari agad ang plano ng Diyos sa kanya. Binasa natin, ang Diyos pa ang nagpadala kay Joseph para maging alipin sa Ehipto. Amen? So mga kapatid, narito ang first point. Amen? Hallelujah. May pangako, pero merong problema.
May pangako pero hindi agad nangyari. May pangako pero iba ang nangyari. Amen po ba? Pag-usapan naman natin, bakit hindi agad nangyari yung panaginip ni Joseph? Bakit hindi agad natupad yung pangako ng Diyos kay Joseph? Ang sagot, mga kapatid, ay dahil kailangan muna niyang dumaan sa pagsusulit o pagsubok. Anong English ng pagsusulit? Test. Salamat na Macaria. Yun ang ikalawang punto. Test for promises. Test for promises. O sarap pakinggan, no? Mahal ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon, pasasaganain ka ng Panginoon, ipopromote ka ng, ililigtas ng Panginoon, mama. Grabe. Amen. Mga kapatid, lahat yung totoo. Plano, pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lang, pag-usapan natin yung pangalawa. Pero pastor, nasa na yun? Bakit hindi pa nangyayari? Amen? Kasi merong pagsusulit o pagsubok. Sino nakakaalam, mga kapatid, listen, sino nakakaalam na nanunubok ang Diyos? Amen. Parang mali ata ko ng church ako. Nanunubok ang Diyos. Amen? Gusto ko makita ang kamay. Sino naniniwala, nakakaalam na nanunubok ang Diyos? Amen. Amen? Kung hindi mo pa alam, ngayon alam mo na. Nanunubok ang Diyos. Amen. Amen. I-take down notes mo yun. Nanunubok ang Diyos. Sabihin mo rin sa katabi mo, nanunubok ang Diyos. Nagbibigay ang Diyos ng pagsusulit o test. Amen? Kung ayaw mo maniwala, yun ang ginawa ng Diyos kay Joseph. Sa ating main text, Psalms 105 verse 19, hanggang sa nangyari ang kanyang propesiya, ang mga sinabi ng Panginoon na naganap sa kanya ay nagpatunay na siya'y matuwid. Amen? Nagpatunay. Sabi naman sa English, Joseph remained a slave until his own words had come true and the Lord had finished testing him. Nabasa niyo ba yun? Nabasa niyo ba yun? Testing him. Testing Joseph. The Lord tested Joseph. At gusto kong sabihin sa inyo na hindi lang yun ginawa ng Diyos kay Joseph o gagawin ng Diyos kay Joseph, kundi ginagawa rin yun ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinusubok tayo ng Diyos. Susubukan ka ng Diyos. The Lord will put you in a test, whether you like it or not. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? At naniniwala ko na hindi ito magandang balita sa atin. Dahil ayaw natin ng pagsubok. Amen po ba? Amen. Yung introduction kanina, mga kapatid, yung bakal dadaan sa proseso ng pag-iinit. Heating. Yung pag-iinit na yon ay larawan ng pagsubok. Kapag sinabing mainit, maiinitan ka. Amen? At kapag naiinitan ka, tama ba ako? Kapag naiinitan ka, hindi ka komportable. Sino sa inyo naiinitan, komportable ka, o sarap mainit, sarap naman. Amen? Kapag naiinitan ka, hindi ka mapalagay. Amen? Marami ang nalulungkot. Sapagkat, amen, papalapit na naman ang summer. At kapag summer, talagang mainit dito sa Pilipinas. Amen po ba? Amen. Ayaw natin mainitan, kaya may aircon na, may electric fan pa. Pero gusto kong malaman, mga kapatid, at ipagsiksikan sa isipan ng bawat isa ngayong umaga na hindi masama ang Diyos. Amen. Kasi kanina sa first point, isa sa mga dahilan kung bakit ibang nangyayari, iba sa pangako, malayo sa plano ay dahil sa Diyos. Tapos ngayon naman sa second point, nanunubok ang Diyos. So masama ang Diyos, pastor. Ayaw ng Diyos mapabuti ako. Ayaw ng Diyos pagpalain ako. Hindi po ganon, mga kapatid. Amen? Kundi kabaliktaran. May dahilan ng Diyos kung bakit hindi agad nangyari kay Joseph ang panaginip at pangako ng Diyos. At totoo din yun sa bawat isa sa atin ngayong umaga. At sisiguraduhin ko sa inyo na mabuti at kapaki-pakinabang ang dahilan ng Diyos. Mabuti at kapaki-pakinabang kung bakit nanunubok ang Diyos. Yung bakal o ginto ay pinapadaan sa initan. Bakit? Para lumabas at maalis yung mga tinatawag na impurities. Impurities, yun yung mga dumi na hindi kailangan ng bakal o ng ginto. Amen. Nang sa ganon, yung ginto ay maging puro at dalisay na ginto.
Amen. Kahit manood po kayo sa YouTube kung paano nire-refine ang ginto, paano maging pure gold, pinapadaan talaga sa initan para maging pure gold. Yung tindahan, di po, yung ginto talaga na ano. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa ating mga kapatid. Listen, may mga bagay sa ating buhay na pwedeng hindi alam ng ibang tao at pwedeng hindi natin alam mismo. Nakuha nyo? May mga bagay sa ating buhay na hindi alam ng ibang tao o pwedeng hindi mo alam mismo. At yung mga bagay na yon ay makakasagaba lang sa atin para matupad ang pangako at plano ng Diyos. Kung kaya, pinapadaan tayo sa initan o pagsubok para lumabas yung bagay na yun. Yung impurities sa ating buhay. Amen? Proverbs 17 verse 3, sinusubok ng Panginoon ang puso katulad ng apoy na sumusubok sa pilak at ginto. So, totoo? Nanunubok ang Panginoon? Amen. Nanunubok ang Panginoon? Amen. Sinusubok ng Panginoon ang puso. Puso ko at puso mo. Amen? Ngayon mga kapatid, merong dalawang uri ng pagsubok ang gustong ipadaan sa atin ng Diyos. Ano yun? Una, test of character. Test of character. Kapag sinabing character, kasali dito yung personality at kalikasan natin. Mga kapatid, ang totoo, amen, tingin kayo lahat sa akin. Gustong palabasin ng Diyos kung anong character meron tayo. Amen. Gustong palabasin ng Diyos kung anong character meron tayo. Kung anong klaseng Kristiyano ka. Amen? Tingnan natin yung mga alagad ni Jesus nang sila ay nasa bangka. Matthew 8:23-26. Pagkatapos sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga alagad niya. At habang naglalayag sila, biglang dumating ang malakas na bagyo at halos matabunan na ang malalaking alon ang kanilang bangka. Samantala, si Jesus naman ay natutulog. Kaya nilapitan siya ng mga alagad niya at ginising. Sumigaw sila, Panginoon, iligtas niyo kami, malulunod na tayo. Sumagot si Jesus, verse 26, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Ngayon mga kapatid, hallelujah, itong mga alagad na ito, nahayag na ang kanilang pananampalataya ay maliit pala. Amen. Kailan nangyari yon? Nung kalmado ba ang dagat? Nung wala pang bagyo? Lumabas, lumitaw, nahayag kung anong klaseng pananampalataya meron sila nang sila'y dumadaan na sa bagyo. Amen po ba? Amen. May mga mananampalataya na kapag tinignan mo parang super Christian. Parang ang tatag nito Parang ang lakas nito Talaga nga naman pati yung mula buhok hanggang pa talaga Kristiyano. Amen, talagang malakas, malaking pananampalataya nito hanggang sa dumaan siya sa mga bagyo, mga krisis, mga problema ng buhay. Boom! Ayoko na magsimba. O nakita na maliit lang pala kanyang pananampalataya. Amen? Amen. Kapag okay ang lahat, syempre okay ang pananampalataya mo. Kamusta kapag hindi na okay ang lahat? Kamusta ang iyong pananampalataya? Malaki pa rin ba? Nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon kapag ikay nasa kalagitnaan na ng bagyo? O Panginoon, tulong! Wala na, nakalimutan na lahat ng pangaral, nakalimutan na lahat ng pangako, nakalimutan na lahat ng plano ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang liit pala ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Meron pa. Amen? Yung asawa ni Job. Kilala niyo si Job? Amen. Nung okay pang lahat sa buhay nila Job, okay din ang asawa ni Job sa Diyos. Siguro love na love ng asawa ni Job ang Diyos. Amen? Grabe! Pag binasa niyo ang Job sa unang chapter, si Job ang pinakamayaman sa lugar nila. Amen. Siyempre kasama doon yung asawa ni Job. Kung mayaman si Job, mayaman din siya. Amen? Pero nang dumating ang sunod-sunod na pagsubok, crisis, amen? Dumating yung isang tauhan ni Job, amen? Habang siya nagsasalita, hindi pa siya tapos magsalita. Panginoon,
yung ating mga kamel, yung mga tupa, wala na, ninakaw, kinuha ng mga tulisan. Hindi pa siya natatapos magsalita. Paparating na naman ang susunod na uwan. Oh, boss, amen. Yung ating mga ano naman, mga baka, wala na. Pinatay, kinidnatan, patay na. Hindi pa siya nagsasalita. May paparating naman, boss. Yung mga anak po, lahat patay. Kala natin yung kwento, mga kapatid. Amen. Ngayon, nung mangyari lahat yun kay Job, mga kapatid, anong sabi ng asawa ni Job, Job 2:9? Sinabi sa kanya ng asawa niya, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Amen. Hinayag ng mga pangyayari ang tunay na karakter ng asawa ni Job. Hindi pala siya tunay na nakakakilala talaga sa Panginoon. Wala pala talaga siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Kristiyano lang pala siya kapag mabuti ang mga nangyayari. Amen? Pero kapag hindi na, biruin mo mga kapatid, yung mga pananalita niya, ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? So ibig sabihin, hindi niya Diyos. Sa iyong Diyos di ba? Ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Hindi ko Diyos yan. Sumpahin mo na siya at nang mamatay ka na, biruin mo, asawa mo, di ba, mamatay ka na. Hinahayag ng mga pagsubok, mga pagsusulit, kung anong karakter meron tayo. Gusto niyang palabasin ng gusto. Amen po ba? Amen. Kapag hindi na mabuti, nawawala sa church. Sinisisi ang Diyos, wala nang ganang magpuri. Amen po ba? Amen. Ganon din ang ginawa ng Diyos kay Joseph, mga kapatid. Sinubok ang kanyang karakter. Bakit hindi agad tinupad ng Diyos ang panaginip na binigay niya kay Joseph? Dahil mga kapatid, ako'y naniniwala na kapag tinupad yun agad ng Diyos, over time, 24 hours, pwedeng yumabang si Joseph. Amen? Ikinuwento niya agad sa mga kapatid niya, uy, nanaginip ako! Yuyuko daw sa akin ng araw, buwan at 11 bituin. Tapos nagalit ang mga kapatid niya. Ano sabi mo? Dumating ang gabi, sumapit ang kinabukasan, tinupad ng Diyos. Paano kung tinupad agad ng Diyos? Boom, yumuko nga yung kanyang 11 kapatid sa kanya, pati yung kanyang tatay nanay. Anong sasabihin ni Joseph? O ano? Niniwala na kayo? Akala mo kasi nagbibiro ako eh. Ang Diyos mismo nagbigay sa akin ng panaginip. Pinuin mo sa ating magkakapatid, ako ang pinili ng Diyos. Wala eh. Paborito na ni tatay, paborito pa ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dinadramatize ko lang mga kapatid. Ang yabang, di ba? Amen. Ano? Hindi ka naniniwala? O ano? Kaya nyo, luhod! Bakit 10 na nakalog? Tapos isa, luhod! Amen po ba? Amen. Yun ang plano, yun ang pangako ng Diyos. Di ba? Paano kung nagalit sa kanya? Kaya sabi mo, bata ka pa, lulod kami sa'yo, kami ang kuya. Eh nangyari nga kinabukasan, o di ba? Oo, ano? Luhod. Ang yabang, di ba mga kapatid? Posible, pwedeng mangyari yun kay Joseph. At ang sabi ng Bible, bakit hindi agad ginawa ng Diyos? Dahil alam ng Diyos na pwedeng magmataas si Joseph. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, hindi itinataas ng Diyos ang mga nagmamataas. Amen. Kaya alam ng Diyos, no, sabi ng Diyos, hindi ko agad gagawin bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod taon. No! Amen po ba? Amen. Kamusta tayo mga kapatid? Anong karakter ang mahayag kapag sinubok tayo ng Diyos? Uy, huwag niyo ako tingnan ng masama, hindi ako manunubok. Hindi ako Diyos. Amen po. Maliit na pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala, o pagmamataas. Amen? Test of character. Ikalawa, mga kapatid, test of perseverance. Test of character, test of perseverance. Ang Tagalog ng perseverance ay pagtitiis o pagtatsaga. Sinong mainipin sa inyo? Ako. Sinong ayaw na naghihintay sa inyo? Ako. Minado ko mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ayaw natin ng naghihintay. Amen? Pastor, paano mo nasabi? Tatapusin ko yung preaching hanggang alas 3. Okay na. May tatagal kaya dyan? Sa upuan? Amen. Aminin man natin o hindi, ayaw natin na naghihintay. Amen? Maraming tao, sorry to say, pero magaling lang sa una. Amen.
Pero habang dumadaan ng mga araw, sumusuko, humihinto, nagsasawa. Sino sa inyo nagda-diet, pero tinigil mo na? Sino sa inyo ang sweet sa inyong misis, pero hininto mo na? Sino sa inyo ang nag-iipon, pero tinigil mo na? Kapatid ha? Wala yung sa notes ko, pero yung pag-iipon, that's powerful. Amen. Again, I will say it, that's powerful. Amen. Alam niyo yung mga natanggap yung December, that's the power of savings. Amen po ba? Bakit nakapagbigay ang church? Pagkat nakapag-ipon ng church. Amen po ba? Siningat ko lang. Amen? Mga kapatid, ang pag-ipon, listen, ang pag-ipon, that's wisdom. Kaya kung hindi ka nag-ipon, bahala ka sa buhay. Amen? Ngayon, bakit mo hininto? Bakit mo tinigil? Pangunahing dahilan ay dahil wala tayong tiyaga. Bakit tinigil mo yung pagdadayet? Bakit tinigil mo yung pag-ipon? Kasi wala kang tiyaga. Tama po ba? Amen. Ayaw mo na naghihintay. Hindi tayo marunong magtiis. Pero, mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, gusto ng Diyos maging matyaga tayo. Amen. Kaya sabi ng Bible, Hebrews 12:1, buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Amen. Buong tiyaga, magpatuloy ka daw sa kung anong nilalakaran mo ngayon papunta sa Panginoon. Buong tiyaga mo daw lakarin. Amen po ba? Amen. Ang plano ng Diyos ay magkakaroon ng 7 taong kasaganaan, 7 taong tagutom sa Egypt. At sa Egypt lang magkakaroon ng pagkain. At si Joseph ang ilalagay na tagapamahala. Paano mga kapatid kung tinupad agad ng Diyos ang pangako niya kay Joseph na hindi siya dumaan sa paghihintay, pagtitiis, pagtsatsaga? Ang tagal naman ng 7 taon. Pwede, sa init ni Joseph, baka hindi siya nag-imbak o kaya naman ay inubos niya ang lahat ng pagkain. Kaya, hindi muna tinupad agad ng Diyos. Sa halip, ang nangyari, siya ay binenta, naging alipin, napunta sa bahay ni Potiphar, inakusahan ng panggagahasa, kaya kinulong. At doon sa kulungan ay kinalimutan pa siya. So narito ngayon mga kapatid si Joseph sa kulungan. Ang plano ng Diyos ay mataas, pero dinala siya ng Diyos sa mababa. Nakuha niyan? Ang plano ng Diyos sa kanya mataas, pero dinala muna siya ng Diyos sa mababa. Amen. Para siya ay matutong magpakumbaba. Amen. Amen. Kaya doon sa kulungan mga kapatid, papasok yung pamagat ng pangaral in the meantime. Samantala, doon sa kulungan, siya'y naghihintay. Doon sa kulungan na nakakainip. Doon sa kulungan ang samantala. Habang hindi pa natutupad ang pangako, habang hindi pa nangyayari ang plano, o parang malabo nang mangyari ang plano. Ang tanong mga kapatid, ano kaya tumatakbo sa isipan ni Joseph? Panaginip lang yun. Yung araw, buwan, labing isang bituin, yuyukod sa akin, panaginip lang. Hindi yun totoo. Kung napakinggan sa pangangaral, sabi-sabi lang ni Pastor yun. Pagpapalain ako, sabi-sabi lang ni Pastor yun. Liligtas yung asawa, sabi-sabi lang ni Pastor yun. Baka nakalimutan na ako ng Diyos, baka nakalimutan ng Diyos ang kanyang plano at pangako sa aking buhay. Amen? Hallelujah. Pero ang totoo mga kapatid, si Joseph hindi siya nakalimutan ng Diyos. Amen. Alam niyo kung ano totoo? Meron lang tinuturo ang Diyos sa kanya at hinahanda siya ng Diyos. Ulitin ko, meron lang tinuturo ang Diyos sa kanya at hinahanda siya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ito ay totoo din sa bawat isa sa atin. Kung hindi nangyayari yung inaasahan mo, na nakalagay naman sa Bible, napakinggan mo sa pangangaral, malinaw na pangako ng Diyos, plano ng Diyos, pero hindi nangyayari, merong tinuturo at hinahanda ang Diyos sa'yo. Amen. Amen po ba? Amen. Merong tinuturo at hinahanda ang Diyos sa'yo. God is preparing something better and greater ahead of you. Amen. Amen? Andiyan sa harapan, God is preparing something better and greater ahead of you. Ang Diyos ay naghahanda ng mas mabuti at mas dakilang bagay at pagpapala sa unahan mo. Amen. Kaya lang ang problema mga kapatid, yung unahan na yun ay hindi natin alam at nakikita. Amen po ba? So, saan yun? Saan unahan? Yun ang problema. Hindi natin nakikita at hindi natin alam. Kagaya ni Joseph na hindi niya alam kung ano ang nasa unahan niya. Pero may nakahanda na pala ang Diyos kay Joseph sa unahan ni Joseph. Amen po ba? Ito
Ito yung pangangaral ngayong umaga mga kapatid. Ang ginawa ni Joseph, hallelujah, kahit hindi niya nakita ang nasa unahan niya, nagtiwala pa rin si Joseph sa Panginoon. Ginawa niya pa rin ang nararapat at kalugod-lugod at kalooban ng Panginoon. At yun din ang dapat nating gawin ngayong umaga. Hindi ibig sabihin na natanggap natin ngayon, hindi ibig sabihin na hindi natin natanggap ngayon ay pagdududahan agad natin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi nangyari ang pangako ng Diyos ay nakalimutan na tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na masama ang nangyayari sa atin ay galit ang Diyos sa atin. Amen po ba? Ang totoo mga kapatid, ulitin ko, sinusubok lang tayo. Amen? Sinusubok lang tayo. Amen. May pagsubok. Amen po ba? Amen. Pero, listen mga kapatid, kapag naipasa mo ang pagsubok ng Diyos at nakita ng Diyos na handa ka na doon sa pangako, sa plano, sa magandang layunin ng Diyos para sa iyo, ako'y naniniwala, ibibigay ng Diyos. Amen. Gagawin ng Diyos. Tutuparin ng Diyos ang mga mabuting pangako at plano niya para sa bawat isa sa inyo. Amen po ba? Amen. Why not right now? Bakit hindi pa ngayon? Amen? Dahil alam ng Diyos, you're not ready yet. Alam ng Diyos, you're not ready. Amen po ba? Amen. At hindi ikaw ang magdidikta nun. Ang Diyos ang magdidikta nun. Alam ng Diyos, kapag hindi ka pang handang tanggapin yung pangako, yung pagpapala, yung plano ng Diyos na para sa'yo. Amen po ba? Amen. Amen? Pangatlo, pag-usapan natin ngayong umaga, when the promises are fulfilled. Amen? Kapag tinupad ang salita o mga pangako ng Diyos. Amen? Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga salita na nababasa at naririnig natin. Ibibigay ng Diyos ang mga pagpapala na inaasahan natin kapag tayo ay nasubok na, natuto na, naihanda na. Amen po ba? Amen. Ang tanong, amen, natuto ka na ba talaga? Nasubok ka na ba talaga? Naihanda ka na ba talaga? Bakit kailangan nasubok muna tayo, natuto muna tayo, o naihanda muna tayo? Ang sagot mga kapatid, dahil masasayang lang ang pangako at plano ng Diyos kapag hindi tayo nasubok, natuto at naihanda. Amen. Amen po ba? Ulitin ko, bakit hindi pa tinutupad? Bakit hindi pa ibinibigay ng Diyos? Dahil pwedeng masayang lang ang mga pagpapala, pangako, plano ng Diyos na inilaan niya para sa iyo. Tingnan niyo yung mga nananalo sa loto. Bakit ang bilis mawala ng kanilang napanalunan? Dahil hindi sila naihanda. Hindi sila handa na humawak ng ganong kalaking halaga ng pera. Amen? Gastos dito, gastos doon, bili dito, bili doon, waldas dito, waldas doon. Ang tawagan natin ay one day, tapos kinabukasan, wala na. Tama po ba? Kasi wala lang, nabunot lang sila, nanalo sila sa loto. Nasa kanila yung halaga ng daming laki nito. Ano kaya pwedeng gawin? Shopping! Ano kaya gawin? Bili tayo ng ganito! Ano kaya gawin? Pag-outing tayo! Ayun na. Yun ba ay handa? Amen po ba? Amen. Kaya nagtataka yung mga nanalo. May mga kilala ba kayo nanalo ng loto? Pati sinabi sa akin. Di ba mga kapatid? Hindi talaga nagtatagal yung kayamanan sa... Hindi mo masasabi na, grabe yan, alam mo yan. Yaman niya, milyonary niya. Amen po ba? Amen. Nawawala yung yaman sa kanila. Kasi, hindi sila nasubok, hindi sila natuto, hindi sila naihanda. Amen po ba? Amen. Paano kung hindi ka dumaan ng grade 1 hanggang grade 12, tapos diretso ka na sa college? Sa tingin mo, maipapasa mo ang college? Ano itong X-squared, di ba? Multiplication nga, hindi ako dumaan. Amen po ba? Amen. Paano kung pagpasok mo sa trabaho, pinromote ka agad sa pagiging manager? Fresh graduate ka. Makakayanan mo kaya ang presyo ng pagiging manager? Grabe, wala akong experience. Fresh graduate, manager na kagad ako. For sure, babagsak yung kumpanya na yun. Amen? Oh, come on. Amen, ilalagay mo sa ganung position? Yung walang experience, hindi natuto, hindi nasubok, hindi naihanda? Hindi dumaan sa rank and file? Amen po ba? Amen. Kaya gusto ng Diyos, maihanda ka muna. Amen. Amen po ba? Amen. Gusto ng Diyos, subukin ka muna. Amen. Gusto mong ipakita ang Diyos sa'yo. O, tinan mo, ito ka o, ito. May nire-reveal ang Diyos. Kaya you're not ready yet. Amen po ba? Amen.
Amen? Kaya yun ang dahilan mga kapatid, bakit hindi agad ibinibigay ng Panginoon kanyang mga pangako at pagpapala sa atin. Dahil pwedeng masayang ang pangako, pwedeng matapon lang ang blessing, dahil pwedeng ikaw mismo, listen, ikaw mismo ang umadlang sa pangako at plano ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag hindi ka naturuan at naihanda, balikan natin si Joseph mga kapatid. Nang siya'y naging prime minister na ng Egypt, nakita-kita ulit sila ng mga kapatid niya. So nandito na, fast forward, nakita-kita na ulit sila ng mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya na pinagkaisahan siya at binenta siya. Amen? Na doon nagsimula ang paghihirap ni Joseph. Pero alam niyo mga kapatid, hindi nagalit si Joseph sa mga kapatid niya. Kapag binasa niyo yung kwento, hindi, niyakap pa niya yung mga kapatid niya. Kaya mong gawin yon? Pinagtaksalen ka, pinagkaisahan ka, binenta ka para maging alipin, hiniwalay ka sa pamilya niyo. Tapos nung nagkita kayo after so many years, ito yung mga kapatid ko eh. Alam niyo paano nangyari yon? Bakit nagawa ni Joseph yon? Dahil nahubog at nasubok ang kanyang karakter in the meantime. In the meantime, doon sa bahay ni Potiphar, doon sa kulungan, amen, doon sa Egypt, nahubog ang karakter ni Joseph. Psalms 105 verse 19, until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. So naniniwala na kayo, tinetest talaga ng Diyos ang karakter. Ayaw at sa gusto mo, itetest ng Diyos ang iyong karakter. Amen. Amen? Hindi siya nagalit si Joseph sa kanyang mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Dahil naunawaan niya na ang Diyos talaga ang nagpadala sa kanya sa Ehipto. Ginamit lang yung kanyang mga kapatid. Hindi naman sila talaga yung nagpadala sa akin sa Egypt. Ang Diyos talaga ang nagpadala sa akin. Psalms 105 verse 16 to 17. Nagpadala ang Diyos ng tagutom sa lupain ng Canaan. Verse 17. Ngunit may pinauna na siya, ang Diyos. May pinauna na ang Diyos sa Ehipto na tutulong sa kanila. Sino? Si Jose na ipinagpili doon bilang alipin. Naunawaan ni Jose na lahat ito ay plano at pangako ng Diyos. Kaya itong mga kapatid ko na pinagbenta ako, hindi ako magagalit sa kanila dahil ang Diyos talaga may dahilan kung bakit ako narito sa Ehipto. Amen? Hallelujah. At dahil dumanas si Jose ng pagiging mababa sa Ehipto, amen, naging boy siya sa bahay ni Potiphar, hindi siya nagmalaki sa harapan ng kanyang mga kapatid dahil naranasan niya ang kalagayan ng pagiging mababa. Alam niyo mga kapatid, di ba yung kapag may nakita ka na kalagayan na hindi mo naranasan, pwedeng maging mababa ang pagtingin mo sa kanila. Hampas lupa! Pero kung galing ka sa ganung kalagayan, maiintindihan mo kung yung nararanasan nila. Kasi, galing ako dyan eh. Kaya minsan, yun nga, padadaanin ka muna ng Diyos sa mababa. Amen po ba? Amen. Kasi kapag pinaas ka kaagad, lalaki ang iyong ulo, magkaka-hydrocephalus ka at mamamatay ka. Sabi ng Diyos, mababa. Para kapag ikay nakipag-ugnayan sa mga tao, kaya mong i-relate ang iyong sarili sa kanila. Okay lang bro, naranasan mo rin yan. Kumain din kami ng toyo at asin. Amen po ba? Amen. Yung, asin! Ew! Di ba? Ang pahangit, di ba? Pero kung, di ba, kaya mo ipantay sarili mo sa kanila kasi nahubog ang iyong karakter. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Yung mga kapatid ni Jose, lumapit sa kanya, kailangan ng pagkain, hindi sinabi ni Jose, ano kayo ngayon, wala kayo makain. Hindi, kundi alam ni Jose yung ganong pakiramdam dahil naging kasambahay siya sa bahay ni Potiphar at napasok pa siya sa kulungan. That's character. Amen? Hallelujah. Kaya sinusubok talaga ng Diyos ang ating karakter bago ang blessing. Take down doon siya ba yun? Sinusubok muna ng Diyos ang ating karakter bago ang blessing. Kamusta ang iyong karakter sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao? Amen? Ano bang natutunan ni Joseph in the meantime? Yung pagiging organized, maayos. Sabi ko nga, naging boy o naging katulong, kasambahay siya sa bahay nila Potiphar. Ibig sabihin, siya naglilinis, nag-asikaso sa bahay ng kanyang amo, natuto siyang maging organized. Amen. Alam niyo mga kapatid, ganun din, ang siya'y napunta sa kulungan, pwedeng siya'y naglilinis, nag-asikaso sa kulungan, natuto siyang maging organized. Yun pala mga kapatid, not knowing, hindi alam ni Jose, na darating ang araw na buong bansa ang kanyang aasikasuhin. Di ba?
Sa bahay ni Potiphar, siya katulong. Inaasikaso yung bahay ni Potiphar. Sa kulungan, nakulong siya. Pwede siya rin ang nag-ayos, tagapamahala. Not knowing, hindi niya alam. Darating araw, buong bansang Ehipto, siya ang magmamanage. Yung plano ng Diyos sa kanya, ilalagay kitang tagapamahala, mag-i-impact ng pagkain, magkakaroon ng tagutom, ikaw, Joseph, ang magiging prime minister. Buong bansa, magiging organized. O organisahin mo, aayusin mo. Amen po ba? Ngayon, paano kung hindi siya napunta sa Egypt at nanatili siya sa poder ng kanyang tatay? Naniniwala ako, hindi siya natutong kumilos at mag-organize. Alam niyo kung bakit? Dahil si Joseph, paborito ng kanyang tatay. Genesis 37:4, ngunit nang napansin ng mga kapatid Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Joseph, naging maras ang kanilang pananalita sa kanya. Eh di ba mga kapatid, hindi ko alam pag paborito, minsan hindi pinapakilos. Ewan ko lang, tama ba? Sa mga may kapatid na narito, nung may bata pa, amen? O hanggang ngayon, sa mga kabataan na narito. Kaya dahil si Joseph, paborito siya ng tatay, hindi siya pinapakilos, hindi siya matututo. Pwede rin ba akong magbigay ulit sa inyo ng side notes? Mga magulang, kapag hindi mo pinapakilos ang anak mo, maniwala ka, hindi ako matututo. Amen. Mga magulang, kapag hindi mo pinapakilos ang anak mo, maniwala ka, hindi ako matututo. Amen. Oh, anak, ako na. Ako na yung walis. Anak, ako maghugas. Ang anak niya. Amen. Amen? Amen. So natutong maging organized si Joseph na nagamit niya nung siya naging prime minister. Amen? Ano bang natutunan ni Joseph in the meantime? Yung pagtitiis, pagtsatsaga. Amen? 17 years old si Joseph nung siya'y binenta at mapunta sa Egypt. At siya ay 30 years old nang siya'y maging prime minister ng Egypt. So 30 minus 17 equals? 30 minus 17 equals? 13. So 13 years ang dumaan, 13 years ang tinagal ng pagsubok kay Joseph. 13 years. Sino sa inyo na nakaranas na ng 13 years na ikaw ay sinubok? Sino sa inyo ang handang dumaan sa 13 years ng pagsubok? Sumakit ang kamay. Amen. Oh! 13 years ng pagsubok. Amen. Amen. Yeah. 13 years, mga kapatid, 13 years. Imagine 13 years. Yung 13 years na yun ang in the meantime ni Joseph. Samantala, habang parang walang nangyayari, parang hindi natutupad yung mga panaginip niya, mga pangako ng Diyos. 13 years, mga kapatid. Hallelujah. Pero alam nyo, naging mabuti ang dulot sa kanya. Ulitin ko, 7 taon ng kasaganaan, 7 taon ng tagutom. At nung sila ay nasa tagutom na, mga kapatid, hindi nainip susin ang tagal naman itong taon ng tagutom. 7 years. Amen? Naniniwala ko, easy na lang yun kay Joseph. Bakit? 13 years siya naghintay ng tiis. Itong 7 taon ng tagutom na ito, wala na lang ito. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, ang tagal pa ng pagpapala. Sino sa inyo, kung manitasan yung kamay, naramdaman mo ngayon, ito, ang tagal ng pagpapala. Huwag manitasan yung kamay. Ang tagal. Tagal ko na ipinapanalangin, ang tagal. Listen, baka tinuturoan ka pa ng Panginoon magtiis. Sorry. Ulitin ko, hindi ako ang Panginoon na kayo magalit sa akin. Pangarap ni Pastor. Kapatid, pero believe me, kapag natutunan mo ang pagtitiis, doon tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Hebrews 10:36, kailangan nyo magtiis. Kailangan daw talaga upang masunod yung kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang ipinangako niya. Amen. Kailangan nyo magtiis kung gusto mong matanggap ang pangako ng Diyos. Amen ba? Biblical ba? Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, ito yung pangangaral na gustong iparating ng Panginoon sa bawat sa atin. Susubukin tayo ng Diyos. Pero tandaan nyo na ang pagsubok ng Diyos ay tayo rin ang magbe-benefit. Tayo rin ang pagpapalain. Ang future din natin ang maiingatan. Naingatan ang future ni Joseph dahil sinubok siya, natuto siya at naihanda siya. At yun din ang gustong gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga, mga kapatid, kung hindi pa binibigay, keep on moving. Kung hindi pa nangyayari, keep on trusting. Kung hindi mo pa tinatanggap, keep on waiting. Amen po ba? Amen.
Ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, may tinuturo ang Panginoon. Gusto niya matuto ka. Gusto niya masubok ka. Gusto niya maihanda ka. At kapag natuto ka, nasubok ka, naihanda ka, believe me, dalawa ito. Una, magiging pagpapala ka rin sa iba. Amen. Yes, you will be a blessing to other people. Amen? Tingnan niyo si Joseph, mga kapatid. Psalms 105:20-22. Pinalaya siya ng ari ng Ehipto na namamahala sa maraming tao. Ginawa siyang tagapamahala ng kanyang palasyo at mga ari-arian. Verse 22, bilang tagapamahala, may kapangyarihan siyang turuan ang mga pinuno sa nasasakupan ng hari, pati ang kanyang mga tagapayo. Yung mga natutunan ni Joseph in the meantime ay naituro niya sa iba. Amen. Turuan. May kapangyarihan siyang turuan. Pero kapag hindi ka natuto, wala kang kapangyarihang magturo. Amen po ba? Amen. Anong may bibigay mo? You can only give what you have. Kung anong wala ka, hindi mo yan maibibigay. Amen. Amen? Kung ano yung natutunan mo, yun lang ang maituturo mo. Amen po ba? Amen. At ikalawa, mga kapatid, itong pinakamaganda, totoong na-enjoy ni Joseph ang buhay niya. Pagtapos niya masubok, matuto at maihanda. Genesis 50:22, nanatili si Jose sa Ehipto kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng 110 na taon, 110 taon. Amen? Sa ancient times, mga kapatid, ang makapangyarihang bansa ay Egypt. Ancient times. Panahon noon. Nandoon ang magandang hanap buhay, nandoon ang magandang edukasyon, nandoon ang malakas na pwersa ng mga sundalo, nandoon ang kasaganaan. At sinabi sa binasa natin, namatay si Joseph sa Egypt. At siya ay namatay sa edad na 110. So, listen mga kapatid, 30 years nang maging prime minister si Joseph. So, 110 minus 30? 80. 80 years pa ang nilaan ng buhay ni Joseph sa Egypt pagtapos niyang maging prime minister. Anong punto ko dito mga kapatid? 13 years siyang nagtiis at sinubok. Remember? 13 years, sinubok siya. Amen? In the meantime, pero pagtapos noon, nung 13 years, naipasa niya yung pagsubok. Amen? 80 years na siyang nag-enjoy sa buhay, sa kanyang mataas na posisyon bilang prime minister, kasama ang kanyang buong pamilya sa lugar na naroon ang kasaganaan at pagpapala. Nakuha niyo yung punto ngayong umaga? Talaga medyo tayo dahil dinala ko kayo, inunti-unti natin kanyang buhay. 13 years, mga kapatid. Amen. Ngayon, anong mas mahaba? 13 years, 80 years. 80 years. Anong mas matagal? 13 years, 80 years. 80 years. Yung 80 years. Ano yung 80 years? Yun ba yung 80 years na nagtutusa si Joseph? No. Yun yung 80 years na nag-e-enjoy na si Joseph sa pangako, plano, pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya yung pamagat ng third point, when the promises are fulfilled, ikaw ang makikinabang, ikaw ang masisiyahan. Amen? Pero bago yung 80 years, yun kasi ang gusto agad natin yung 80 years. No, dumaan muna si Joseph sa samantala. In the meantime, baka ikaw ngayon ay dumadaan sa iyong samantala. Hindi ko eksaktong alam. Baka ikaw ngayon ay dumadaan sa iyong in the meantime. Samantala, in the meantime of waiting, in the meantime of testing, in the meantime of preparing. Huwag kang magagalit sa Panginoon. Huwag ka rin magagalit sa iyong sarili. Amen? Tulungan ka ng Panginoon na mapagtagumpayan mo yung in the meantime mo. Amen. Amen? Gawin mo pa rin ang tama. Gawin mo pa rin ang kalooban ng Panginoon. Gawin mo pa rin ang may katapatan. Gawin mo pa rin ang matuwid sa paningin ng Panginoon kahit walang ibang nakakakita. Amen? Sabi nga dito mga kapatid, during those times, we wait patiently on the Lord. Tagalogin ko na mga kapatid, sa mga panahong iyon, patsagang naghihintay tayo sa Panginoon. Alam natin na sa kaloob-looban niya ay nagtatrabaho siya, ang Panginoon. Habang ito ay maaaring nasa ilalim, nakatago ng malalim sa ating pagkatao, sa takdang panahon, ihahayag ng Diyos ang lahat. Amen? Ng kanyang pagkalaki sa atin, o kanyang pagiging Diyos sa atin. Ang mga naghihintay ay hindi kailanman mapapahiya. Hindi tayo mabibigo. Sino naghihintay sa Panginoon? Amen. Sa pangako, plano, pagpapala ng Panginoon sa iyo, sino naghihintay? Amen. Sabi daw ay, hindi tayo mapapahiya. Kaya maghintay. In the meantime. Amen. Panguli na mga kapatid, may papakita akong picture sa inyo. Last talaga ito. Amen. After wife's prayer for 67 years, he got baptized. Yung asawang babae,
67 years siyang nag-pray sa kanyang husband para maligtas sa Panginoon. Pero ang hinintay ng babae bago magpabautismo yung kanyang asawa ay 67 years. Dinaig nito si Joseph. 13 years na process, sa kanya 67. Amen. Kaya mo yan? Kaya mo yan? 67 years siyang nanalangin, wala nangyayari. Yung asawa niya, ganun pa rin. Amen. 67 siya lang, ganun pa rin. Hanggang sa kumulubot na lang yung balat nila, pumuti na yung kanilang mga buhok. Amen. Ang edad nung ang edad nung lalaki, nung siya nagpabaptize na, 93 years old. Yung asawa mo, hindi mabago-bago, panalangin mo pa rin. Yung mga anak mo, hindi mo madala sa church, turuan mo pa rin. Yung mga pagpapala, hindi mo pa natatanggap, hingiin mo pa rin. 67 years. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Walang makahimik kasi, yung 67. Baka wala na ako yan. In the meantime, sino sa inyo nasa in the meantime? Amen. Samantala. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang kinig mo pa rin yung mga pangako, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Amen. Tingin kayo lahat sa akin, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Amen. Alam niya yung kanyang salita. Salita niya yan eh. Yung Bible, alam niya yan. Salita yan ng Diyos eh. Amen. Alam niya yung kanyang mga plano, yung kanyang mga pangako sa'yo. But listen to me, tingin lang sa akin. May tinuturo ang Diyos. May hinuhubog ang Diyos sa'yo. At inihahanda ka ng Diyos for better and greater things ahead of you. Palampakan, punihin ka. In the meantime, Lord, in the meantime, tulungan mo bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo. Itong in the meantime na ito, itong test na ito, Panginoon. Lord, help us. Alisin mo sa amin yung mga bagay na ayaw mo, Panginoon, nasa amin. Kayabangan, Panginoon, Lord, tulungan mo kami, O Diyos. Kawalan ng pagtitiwala sa iyo, Lord. Aming mga pag-uugali, Panginoon Diyos. Ang aming pakikitungo sa ibang mga tao, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Lord, gusto mong i-reveal ang aming karakter. Gusto mong matuto kami magtiis, magtiyaga. Kaya hindi mo ibinibigay agad ngayon, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat alam mo, hallelujah, na kapag ibinigay mo na hindi kami handa, ay masasayang lang, matatapon lang, at mawawalan ng kabuluhan. Mga pangako, pagpapala na yun sa aming buhay. Lord, help us to grow. Turuan mo kaming mag-grow, mag-mature, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa bawat antas ng aming buhay. Para po sa lahat ng mga first time ngayong umaga, ako'y nananawagan, hindi mo pa tinanggap pa ang Panginoong Hesus sa itong tamang pagkakataon na ang aming inaalok sa iyo. Amen. Ang Diyos na parito sa lupa, namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan na, hallelujah, kanyang pangalan ay Jesus Christ. Siya tanggapin mo sa umagang ito. Meron po ba? Amen. Hallelujah. Kung wala, mga kapatid, tayo pala yung mga magkakapatid sa Panginoon. Thank you, Lord. Hindi ko alam eksakto kung nasaan ka ngayon. Hindi ko alam kung ikaw ay nasa iyong samantala. Sa iyong samantala na ikaw ay naghihintay. Ikaw ay may inaasahan. Ikaw ay may pinapanalangin. Pero hindi pa rin nangyayari, hindi pa rin ibibigay, hindi pa rin tinutupad. Baka may itinuturo ang Panginoon. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, what are you teaching me? Reveal it to me, Lord. Tulungan mo ako, hubugin mo yung aking karakter, Lord. Yung karakter ayon sa gusto mo. Yung karakter ayon sa gusto mo. Hallelujah. Lord, para masulit ko, ma-enjoy ko yung blessing na yan, Panginoon, na aking hinihingi. Ilubuksan po natin ang ating altar. Manap ka ng lugar. Hallelujah. May manalangin sa ating Panginoon. Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Hindi nakalimutan ng Panginoon yung pangako sa iyo. Kaligtasan ng iyong mahal sa buhay, alam niya ng Panginoon. Promotion, amen po, sa trabaho, amen. Paglago ng inyong negosyo, amen. Hallelujah. Kung may tinuturo ang Panginoon, pagkakaroon ng maayos trabaho, amen. Hallelujah. Kagalingan sa iyong sakit, kaayusan ng inyong pamilya, relasyon mo sa iyong pamilya, hallelujah, sa iyong mga kapitbahay, amen. Kung hinihingi mo sa Panginoon, hallelujah, maayos sa pag-aaral, katalinuhan, karunungan, hallelujah, hingin mo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Lord, turuan mo ko. May hinuhubog ka sa akin. May gusto ka ilabas, Panginoon, sa akin, sa aking karakter.
karakter, sa aking pag-uugali. Tulungan mo ako, Panginoon, na kapag natanggap ko ang pagpapala na yun, matuto ko magpakumbaba. Aking kilalanin na yung mga pagpapala na yun, hindi dahil sa aking galing, hindi dahil sa aking kakayahan, hindi dahil sa aking talino, kundi ikaw lang ang nagbigay sa akin. Lord, at kapag ako'y pinagpala mo, maging pagpapala rin ako sa iba. Hallelujah. Praise the Lord. ay merong pagsubok, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, turuan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon Diyos. Let's pray, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon Diyos, ngayong umaga, kami po'y sama-samang lumalapit sa iyong harapan. Panginoon, ikaw ang nakakaalam kung nasaan eksakto, Panginoon, ang bawat kapatid kong ito. Or meron kang landas, Panginoon, na pinapalakad sa amin, hallelujah, na aming lakaran, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, ako'y naniniwala ng aking mga kapatid na ito. Bawat ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga kabataan, O Diyos, mga magulangin, Lord, meron kaming ipinapanalangin sa iyo. Meron kaming hinihingi sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na kapag hindi pa nangyayari, hindi mo pa ibinibigay, hindi mo pa tinutupad ang iyong mga pangako at yung mga plano sa amin na, Lord, turuan mo kaming maghintay. Turuan mo kaming magtiis. At hubugin mo ang aming karakter. Na kapag ibinigay mo na, Panginoon Diyos, hallelujah, ang bagay na yun na aming hinihingi, Lord, ay tunay
Naway, Panginoong Diyos, na kami masisihan sa pagpapala na iyo. At kami rin, Panginoong Diyos, ay maging pagpapala sa ibang mga tao. Lord, magandang yung pangako sa amin. Pinangahawakan namin ang iyong mga salita. Pinangahawakan namin ang iyong mga pangako. Hindi mo kami nakalimutan, Panginoon. Hindi mo kami nakalimutan. Hindi mo, Panginoon, nakalimutan. Hallelujah, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, at hindi mo nakalimutan ang aming mga hinihingi at pinapanalangin sa iyo. May itinuturo ka sa amin, Panginoon. At yun, Panginoon Diyos, ang dapat naming maipasa. Lord, hallelujah, dapat naming malampasan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa aking mga kapatid na ito. Hallelujah, sa aming paglalakbay na yon, sa aming samantala, sa aming in the meantime. Alam namin, Panginoon, nakasama ka pa rin namin. Kagaya ng iyong pagsama kay Jose, nang siya'y nasa bahay ni Potiphar. Kagaya ng iyong pagsama kay Jose habang siya'y nasa kulungan. Hallelujah. Hindi ka nakikita, Panginoon Jose, pero alam ni Jose na kasama ka niya. Ganon din sa amin, Panginoon. Kasama ka namin sa aming samantala. Darating ang araw, Panginoon. Darating ang araw, Panginoon Diyos. Itong aking mga kapatid na ito, ipapatotoo nila ang iyong katapatan. Ipapatotoo nila, Panginoon, na tinugon mo na ang kanilang mga hinihingi at kahilingan. At kaming lahat, Panginoon Diyos, kapag napakinggan namin yon, kami ay mapapalakas, mapapatibay, Panginoon, at pagpapalain mo ang aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ingatan mo ang aking mga kapatid na ito, Lord God, sa isang buong linggoy na ito ulit, Panginoon, na aming haharapin. Kasama ka namin. Kailangan namin ng iyong pag-iingat, kailangan namin ng iyong kalakasan, kailangan namin ng iyong karunungan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang aking mga kapatid na ito. Marami pong salamat sa mga salita mo na nahayag ngayong umaga, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, ulitin ko, may itinuturo ka lang sa amin. Praise God. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen? Sinong kinausap ng Panginoon? Amen! Sinong pinagpala ng Panginoon? Amen! Hallelujah! Kapatid, patuloy tayo. Amen? Ingat po bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.